The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if salt becomes insipid, with what will you restore its flavor? Keep salt in yourselves, and you will have peace with one another." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron hong kwento ng isang babae na namatay ho at nasa pintuan ng langit. Fiction lang naman ho ito. Nasa harap po siya ng langit. At sa harap po, o sa pintuan ng langit, nandun ho si San Pedro. Tinitingnan yung mga taong pumapasok sa kaharian ng Diyos. At yung babae nandun na po sa harap ni San Pedro, tinanong ho siya ni San Pedro kung ano yung pangalan niya. At binanggit ng babae yung kanyang pangalan. At nung marinig ni San Pedro yung pangalan ng babae, tiningnan ho niya sa libro. No? Kung nandun yung pangalan ng babae. At lumipas ho yung ilang minuto, sabi sa kanya ho ni San Pedro, "I'm sorry, Iha, hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos kasi hindi ko mahanap yung pangalan mo." Nalungkot ho yung babae. At nung napansin ni San Pedro na nalungkot yung babae, binigyan niya ng konting konsuelo. Sabi niya, "Iha, huwag kang mag-alala. May isa pang paraan. Titingnan ko yung mga kamay mo." Pinakita nung babae yung kamay niya kay San Pedro. At nung makita ni San Pedro yung kamay ng babae, sabi ni San Pedro sa kanya, "I'm sorry talaga, Iha. Hindi ka talaga pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos." This time, nagtaka ho yung babae at nagtanong, "San Pedro, bakit hindi ako pwedeng pumasok sa loob? Maganda naman yung kamay ko, malinis, bagong manicure yan. Bakit hindi ako pwedeng pumasok sa loob?" At yung sabi ni San Pedro sa kanya, "Iha, magaganda nga yung kamay mo, pero yung mga kamay mo, walang laman. Yung mga kamay mo, walang laman." Di ho nakapasok yung babae sa kaharian ng Diyos dahil walang laman ho yung kanyang kamay. Ibig sabihin, marahil ho walang kakayahan na pumasok o walang kakayahan na maganap ho yung requirement, yung ina-expect ho ng Diyos sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nito yung requirement na narinig ho natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito. No? Medyo mabigat yung mga salita ho ng ating Panginoon. Yung requirement niya para makapasok sa kaharian ng Diyos, kung yung kamay mo ay nagkakasala, edi putulin mo. Kung yung paa mo ay dinadala ka sa kasalanan, putulin mo. Kung yung mata mo ay naging dahilan na ikaw ay magkakasala, tanggalin mo, pluck it out.
Hindi naman ho sa tingin ko yung ibig sabihin ng ating Panginoon na gawin natin yun. Or else, sa kariyan ng Diyos, marami ho yun ay walang kamay, walang paa, at marahil bulag o isa lang yung mata. Pero sa tingin ko, yung requirement na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, na yung ating pagkatao, ang ating kamay, ang ating paa, ang ating mata, kung anong man ho yung biyaya ng Diyos para sa atin, ay ginagamit ho natin sa kabutihan. Na yung kamay natin laman ay kabutihan. Na yung ating pagkatao ay nagiging dahilan ng ating paglago at paglago ng ibang tao, ng ating kapwa. Yun po yung maganda. Yung laman ng ating mga kamay, laman ng ating pagkatao, ay yung kabutihan o paglago ng sarili at ng ating kapwa. O yung tinatawag natin na authority, na yung pagkatao sana ho natin ay merong authority, na bawat isa ho sa atin ay merong authority. Yung salitang authority ho ay galing sa salitang Latin na octare o di kay ogere, na ang ibig sabihin ay to increase or to make something or someone grow. Merong paglago. Kaya maganda ho yung tingnan yung ating sarili. O kahit yung sa ating mga salita, sa ating mga gawa, yung ating buong salita ay naglalaman ng authority. Meron mo bang authority? Yung salita ho natin, yung gawa, merong authority na ito ay nagiging dahilan ng paglago ng ibang tao. No? Na maramdaman nila na merong pagmamahal at merong pagkalinga sa kanila. O marahil naramdaman nila mula ho sa atin yung ating kapatawaran sa tuwing sila'y nagkakamali. Meron ho bang authority ang ating mga salita at yung ating mga gawa? No? Kaya mag-ingat ho tayo. Sinasabi nga ho, sinasabi ng isang study, na kapag nakakita daw tayo ng magandang bagay sa ibang tao, ilang tao ho yung sasabihan natin? 4 na tao daw ho. 4 na tao yung pagsasabihan ho natin kapag merong isang bagay na maganda na ginawa ho sa atin yung ating kapwa. At ilang katao naman ho yung sasabihan ho natin kapag yung isang tao merong ginawang hindi maganda sa atin. Dito na po yung parang nagiging marites mode ho tayo. Kapag hindi raw ho maganda yung ginawa ng isang tao sa atin, 10 ho yung sasabihan ho natin. Kaya sabi ko nga, mag-iingat ho tayo. Minsan yung salita ho natin ay nakakasira ho ng ibang tao kaysa nakakatulong o nakapaglalago. Ganon din ho yung mga gawa natin. Yung kahit yung mga kamay ho natin, nakakatulong ho ba? At hindi nakakasira. Hindi ho nakakasakit ng ating kapwa. Hindi nakakasakit ng katawan ng ating kapwa at ng kanilang kalooban. Pero yung mga kamay ho ba natin, punong-puno ng kabutihan. Punong-puno ng mga gandang bagay na inaalay natin sa ating Panginoon, sa Diyos. Kung makailan ho ay umattend ho kami ng ordination at Thanksgiving Mass ng kasama ho namin dito sa kumbento. Meron ho kaming bagong pare na na-ordain ho. Dating brother siya, deputed ho siya dito o assigned. At nung last week, February 22, Feast of Chair of St. Peter, ay na-ordain ho siya bilang pare sa Jakarta, sa Indonesia. So last week ho ay nasa Jakarta ho kami. Umattend ng ordination, na-ordain ho sila ng cardinal ng Jakarta. At nung hapon, umaga ho yung ordination, at nung hapon yung Thanksgiving. At sa Thanksgiving, meron ho akong
parang napaka-touching para ho sa akin, nakakaantig na eksena sa Thanksgiving Mass. Ano yun ho? Yung pasalamat ho nung bagong ordained na pare. So pinasalamatan ho niya yung lahat na involved doon sa ordination, pinasalamatan yung cardinal, at pinasalamatan din ho yung bishop ng Pontianak, at lahat ng mga pari na nandun. Pero yung touching para sa akin, nung siya yung nagpasalamat na ho sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang nanay. Nung pasalamat kasi, yung pasalamat niya sa nanay niya, ay may kasama hong pagbibigay ng isang parang token sa kanyang nanay. Pinasalamatan niyo yung nanay niya na may kasamang token. Ano po yung token na yon? Yung token na yon ay yung panyo ho na ginamit nung pinahiran ho yung kamay ng bagong pare, nung inanoint ng cardinal yung kanyang dalawang kamay. Pinahiran ng panyo, itinabi ho yun, at nung Thanksgiving Mass, binigay sa nanay. At sabi ng na-ordain, sabi niya, "Ma, ito yung ticket mo sa kaharian ng Diyos." Na yung pag namatay yung nanay, yung panyo na yun ho, ay binabalot sa kamay ng nanay. Na yung paniniwala na kapag nasa pintuan ho siya ng langit, pintuan ng kaharian ng Diyos, yun po yung papakita niya. Yun po yung laman ng kanyang kamay. Yung panyo na yun, na nagsisimbolo ho ng kanyang pag-aalay sa kanyang anak na pare. Very touching para sa akin yung ginawa yung ginawa ng bagong ordained na iyon. Na yung kamay ng nanay ay may laman ng kabutihan, ng pag-aalay, ng magagandang bagay sa Diyos. Alam niyo ho, yun ang palaging dasal ko. Siguro, bilang pare na na-assign ho dito sa Manawag, meron din kaming privilege, konting privilege. Ano po yung privilege na yun para sa akin? Napaka mahalagang bagay ho na privilege sa akin yon. Yung tipong makalapit ho kami sa imahe ng ating mahal na ina. Na every month binababa dahil nililinis ho. At dahil binababa, binabantayan din ho namin yung paglilinis. Ay magpapakataon din ho kaming humawak sa kanya. Yun yung privilege na hindi nyo nagagawa, sa amin ho nagagawa namin. At so nung binababa ho yung ating mahal na ina, at ako'y nagdadasal sa harap niya, nakahawak sa kanya, inahawakan ko palagi yung kamay ng ating mahal na ina. Yung kamay ho niya. At yung dasal ko, Mama Mary, Ina, sana yung mga kamay ko ay maging kagaya ng mga kamay mo. Na yung kamay mo, ang kamay ko, sana din ay kamay ng kabutihan. Yung kamay ng kabanalan. Kaya sana nga ho, kapag nasa pintuan na rin ho tayo ng kaharian ng Diyos, titingnan din ho ng Diyos yung mga kamay ho natin. Pakikinggan din ho niya yung mga boses ho natin. At sana ho yung kamay ho natin at yung boses ho natin ay punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng kabutihan. At sasabihin ho ng Diyos o ni San Pedro sa atin, kilala kita. Alam ko yung boses mo. Halika, pumasok ka sa kaharian ng Diyos.